Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang gabi din 'no, or hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, magandang araw sa inyong lahat. Pag-uusapan natin itong ang daming mga kagagawan ngayon ng administrasyon ni Marcos 'no, para mai-divert lang, para mailayo ang issue ng flood control na pagnanakaw diyan sa billions, trillions of pesos ni Marcos, Martin Romualdez, at ni Zaldico at ang kasama pang mga galamay. So, kasi malapit na matapos ang Disyembre, ano ba ang sabi ni Bongbong Marcos? Lahat daw ng mga sangkot sa flood control project anomaly na yan ay magpapasko sa kulungan except si BBM, Martin Romualdez. At, yun yung kanyang anak sangkot din. Hindi sila iba. So ngayon para ma-divert pa kasi hindi masyado kinagat, ang daming mga pautot ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos para mailihis ang issue ng flood control projects, eh, Duterte, o sino pa? Iniugnay na naman nga si Eric Yap, 'di ba, at saka si Pulong doon sa pagkamatay ni Catalina Cabral dahil nga, eh, si Cabral daw ang nagsiwalat ng 50 billion na project ni Pulong under ng Duterte administration ng kanang tatay. So, imbes na administrasyon ni Bongbong Marcos ang imbestigahan, Duterte, o 'di ba? Tapos ano pa, ah, ang dami nilang mga pautot yung doon sa yung dalawang teroristang magtatay na pumunta daw ng Davao, nag-stay doon ng halos isang buwan, pag-uwi sa Australia ay nangharabas doon. O Duterte pa rin 'yon. So, ano pa ang sunod? Ay ito yung pinakamalaki ngayon na napag-usapan ay si Catalina Cabral na kung kuno ay namatay at inihulog ang sarili doon sa bangin dahil sa marami siyang alam na mga anomalya sa kanyang departamento at nakahanda na sigurong magtestigo, magsalita. Kaya, pinatahimik na ng tuluyan. Kagaya ng isang engineer doon sa Ilocos Norte at saka doon sa Sorsogon. So ngayon, hindi kinagat ng publiko itong pagkamatay ni Catalina Cabral na wala namang maniwala, Kasi tinanong siya do'n 'di ba, kung ano yung kanyang mga phobia, yung heights o yung mga matataas na lugar. Ano ang kanyang paboritong kanta daw, I Will Survive at, may isa pa, yun. So, kasi, takot si Catalina Cabral doon sa mga matataas na lugar, bakit siya pumunta doon sa Kinon Road na kung saan ay doon din dati si Bongbong Marcos at si Magalong nagkita. Connect the dots, ha. Nung pumunta si Bongbong Marcos doon dahil sabi niya may ano dito, may mga project dito na hindi ginawa at kung meron man ay substandard. O, 'di ba? Tapos ngayon, dahil marami ring mga mambabatas na kagaya ni Kiko Pangilinan hindi kumbinsido na si Cabral ay nagpakamatay. Kaya kailangan, malalaman talaga na siya ba yun? O kung ano yung motibo niya, bakit niya pinatay ang kanyang sarili. Tapos ito namang pamilya ni Cabral ay ayaw, nagwala kasi ayaw nga ipa-autopsy ang kanyang asawa dahil sa dalawang kadahilanan. Tinakot ng mastermind ang pamilya or may kailangan pa doon or para manahimik na lang. Yun, At yung laptop, yung cellphone, nandun ang ebidensya. So bago pa daw ito nagpatihulog si
Catalina Cabral sa Bangin, diyan sa Kinon Road, ay nagkita pala sila ni Boyeng. At ito, dito tayo ngayon, Boyeng Rimulya. Si General Bantag na naman ang kanilang ginagamit ngayon. 4 hours ago, sabi ng Batas PH, General Bantag nagtatago sa bundok ng Cordillera. Sabi pa dito, ang dating Bucor Chief General Bantag, itong nagtatago na dating Bucor Chief General Bantag ay nabalitaan di umanong nagtatago sa kabundukan ng Cordillera at di umano'y protektado ng mga lokal na mga tribo doon o mga nitibo. Sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Ay, alam nyo na pala na ganun. Bakit kailangan nyo pang ipamidya? Para malaman ni General Bantag at makapagtago siya. Bakit hindi nyo pa doon pinahalughog? Bakit kailangan nyo pang sa publiko? So another panlilihis naman ito sa isyo. Isyo ng flood control project, isyo na naman dito kay Cabral. So Rimulya, sabi ni Rimulya, si Bantag ay hindi daw gumagamit ng cellphone. Wala naman doon. Ang daming mga taga doon sa Cordillera kung andun siya nagtatago ang may mga cellphone. At yung mga nitibo doon, na kung kinupkup man siya doon, may mga cellphone din yan, posible namang wala. Maraming mga taga doon ang mga well-educated na, mga professionals. Ay, nako. Di ba doon din nagtago si Boyeng, sabi ni Bantag? Nung may issue si Boyeng ng congressman pa yata yun. At doon siya sumisinghot-singhot ng dahon ng Mary Jane, kasama ang mga taga doon. So, hindi daw gumagamit si Bantag ng cellphone at ito ay pumupunta o palipat-lipat na ito ng lugar na naglalakad lang ganyan. So, si Bantag ay tinatag ito na bilang mastermind ng pagpatay sa broadcaster na Percy Mabasa o si Percival Mabasa or aka Percy Lapid. So, yun na nga, no? Yung utak naman, alam naman natin kung sino yung utak sa nagpapatay kay Percy Lapid dahil maingay. Rimulya at Marcos. Kasi yun ang binabanatan ni Percy Lapid bago siya namatay 1 week before. Talagang minamaso ni Percy Lapid si Boyeng Rimulya. Hindi naman si Bantag. Ibinintang lang ni Rimulya kay Bantag. Tapos, ayun na nga. Kaya General Bantag, sir, matago-tago ka dahil ikaw na naman ngayon ang kanilang diversional tactic lang ito. Si Bantag na naman ngayon ang pag-uusapan sa publiko para ilihis na naman itong issue, ang duda ng sambayan ng Pilipino sa pagkamatay ni Cabral. Ay, naku po naman, wala nang iba. Kasi walang naniniwala ngayon. Kung may naniniwala man, ilang porsyento lang. Majority ng mga Pilipino hindi naniwala na si Catalina Cabral ay nagpakamatay. Talagang pinatay siya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Diba? Tapos ngayon, ipalabas ni John Vic Rimulya si Bantag. Connect the dot. Bantag, Rimulya. Yun na.